Alam mo ba kung ano ang pinaka-common na tanong sa akin? Kuya, ano ba dapat unahin, ipon or investment? Kung pareho mong gusto, alin nga ba talaga ang tama? Dito sa video na to, sasagutin ko yan ng diretso at simple para sa'yo. Nakikita ko kasi sa maraming Pinoy excited mag-invest kahit wala pang ipon. Gets ko yan. Lalo na ngayon na trending ang crypto, stocks, at kung ano-ano pang investment. Naririnig mo sa mga kaibigan mo, bili ka na, sayang opportunity. Maiiwan ka, dami ko ng kinita. Pero sandali lang, isipin mo to. Paano kung biglang nawalan ka ng trabaho? Paano kung nagkasakit ka o ang pamilya mo? Kung lahat ng pera mo nasa investment, tapos kailangan mo ng cash agad-agad, anong mangyayari? Alam mo kung ano ang ending? Uutang ka. At kapag umutang ka, kahit maganda ang investment mo, mababaon ka sa interes ng utang. Parang naglalaro ka ng basketball ng walang sapatos. Pwede, pero delikado at mahirap. Kaya ang tamang sagot, unahin mo ang emergency fund bago mag-invest. Bakit? Simple lang. Ang emergency fund ay ang safety net mo. Isipin mo, kahit gaano kaganda ang investment opportunity, kung wala kang safety net tapos may emergency, forced selling ka. Lugi ka pa. Gaano kalaki dapat ang emergency fund? Para sa mga baguhan, mag-start ka sa 3 months worth ng gastos mo. Halimbawa, kung 20,000 ang monthly expenses mo, target mo muna ang 60,000 na emergency fund. Kapag stable na to, pwede ka nang mag-explore ng investment opportunities. Tandaan mo, ang ipon at investment ay magkaibang bagay. Ang ipon ay para sa proteksyon mo, parang shield sa game. Ang investment naman ay para sa growth, parang weapon para lumaki ang pera mo. Kailangan mo pareho pero dapat may shield ka muna bago weapon. Marami akong nakikitang nagkakamali dito. Akala nila pareho lang ang ipon at investment. Hindi eh. Ang ipon dapat madaling kunin kapag emergency. Ang investment usually hindi mo pwedeng basta-basta kunin kung gusto mo ng magandang kita. Kaya kung tatanungin mo ako kung ano dapat unahin, ipon muna kapatid, build your emergency fund. Kapag meron ka na nito, mas confident kang mag-invest kasi alam mong may backup ka. Hindi ka magpapanic sell kapag bumaba ang market. Hindi ka matatakot mag-take ng calculated risks. Sa susunod na video, tuturuan kita kung paano gumawa ng emergency fund kahit maliit lang ang sweldo. Promise. Practical tips yan na magagamit mo agad. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi mo ma-miss. Ako si Juan de la Cruz ng Money Smart PH. Tandaan, ang tunay na yaman ay may matibay na pundasyon. Salamat sa panunood. Kita-kits sa susunod.